ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my galamay nga adlaw ka na itong taranaw. Welcome din sa ito panagkupan sa atong tulong na tambayan sa Radyo Pilipinas. Kawan ninyo Armando Finiquito mga higala. Yes, mga higala no. Kamusta mong tananaw? Mayroon sila. Thank God it's Friday mga higala no. Oh, thank God it's Friday. Ako, I'm sad. Oh, sorry. Bitaw mga higala eh. Anyways, mga higala, it's the weekend mga higala no. And of course, mga higala, no? Kahit ang weekend man karon na relax ng tanap. Ang ubad din, ano, kumusta man, no? Naabta na ba mong ulan? Quick update a day, no? Quick update, pero late na. Isa na lang ang napangita karon sa to ang kwano, search and retrieval team, mga higala, dito sa Katon Hitabo, atong flash flood last September 14, no? Itong hitabo at mga higala na very unfortunate pero anong ipugos pa mga namin akong mga kuan ba no mga kanang chismisans karinderya ba kung nay kuan kwentong barbero nay kwentong karinderya no kani tinuod jud ni kani siya kay opinion naman namo ni among ginakuan no nga katong nganong gipugos pa nga Saturday pa lang daan kabalong ulan na atong Sabado pa lang daan na grabe ang pagba sa baba no pero anong gipugos pag daw adto dito tabok dito. Well, wala gina no. Nganong mapitaw pod na no, nganong ingon ana nahitabo pod no nganong ilang gipugos no. But anyways, mga katambayan no, isa na lang jud no. Last sa totong tong glass installer ang 32 years old nga natagbuan diha sa may mga higala sa may tugbok no, sapa sa may tugbok mga higala magdol-dol sa kanang padulog kanang Deka Homes sugod mga higala. Deka tugbok diha siya. Ay, condolence sa pamilya. No? Kasubo. Ay, nako. But anyways, may higala. Dapat sa sunod, dili na dapat na pasudlan yung lugar na, oy! No? Ayaw na lagi mo kwan. Dali na kayo na mo bundak ng mga bato daw diha. No? Sumara pa sa akong mga nakastorya. No? Nga taga diha. No? Delikado gito ng lot sa kanang giningon ng mini asik-asik. No, kisa may vlogger gud nag-promote gud ana gud ay mga vlogger pa mo una.
Ayun, mga na itong hangyo sa tukan, ayaw ginang i-appeal sa Davao Adventure Challenge, no? So, condition. Davao Adventure Challenge, mga higala, no? Ayaw ninyo nag-ikuan. No, kay delikado. Ayaw ninyo nag-appeal, actually, wala mo po na na-accredit po sa kuan po. Wala mo po na na-accredit po sa City Tourism Operations Office, no? So, dili, dapat never. No, never. No, never na siya i-promote. No, never. Koko-oort. Joke lang. Anyway, so yung gala, dinita sa itong isikutanan, no? Karong panahon ng mga igala, no? Yung mga tagbawal magkasakit pa. What if magkasakit na ka mga igala, tapos wala kay kwarta? So, actually, ato ang kuan mga igala, ato ang City Health Office, no? Sa local government din. Nanay ginatawag na ito nga, butika ng bayan. What if wala kay pang kuan sa maintenance nimo? Saan na nimo karon, no? So, nanay mga kuan, no, libre na nga makuha mga igala. Tama ba ko? Libre? No, inalang ko ninyo kung mali. No? Dira sa kon nga maintenance mga igala doon sa to ang mga butika ng bayan, no, sa to ang City Health Office mga igala. So di ta maglangan, no, ato na nang ipay-balong mga igala, no, pinaagi sa kon mga igala, no. Lukuan ni Louis Vuitton 530,000. Asa naman to? Ato paminahon mga igala, no, ang kuan ang head sa ang pharmacy head sa City Health Office mga igala, no, sana ko. ang pharmacy head sa City Health Office mga igala, wala mga igala si Ma'am Gemma Puhanes mga igala, no, aron nga ipay-balo sa inyo, ano, unsa available na tambal ug unsa inyong dapat buhaton, no, para maka-avail sa libreng tambal diha sa ato ang butika ng bayan dinhi sa Davao City mga katambayan. Anyways mga katambayan, paminaw na to ni. Sa karon sir, ang available na mo actually for hypertension is amlodipine, naapod tay simvastatin, metformin, naakay mga supplements like iron and multivitamin syrup, naapod tay orisol sa ato ang LBM, no, o ang cetirizine drops. Ang cough and cold preparation nato naakay lagundi, acetylcysteine, and butamirate citrate. But, however, admittedly, katong mga fast-moving na mo nga mga medicines na short yun may og stocks or wala na may stock sa karon sama sa ginaham sa tanan nga losartan, especially sa ato ang senior citizen, no? So nahutdan jud mi ana, and of course with the population sa Davao City, and of course free ni sila, no, niya expectedly naagay times nga medyo ma-short yun ta. But however sir, I would like to inform po everybody na ongoing na ang amo ang kanang actually naanami support na approve ng amo ang purchase order regarding the medicines. Pero isa pa pud ka medyo we have to subject it to assay, FDA assay. So when you say mag-FDA assay ta, it will take mga 2 to 3 months na po that we have to quarantine the medicines just to make sure that the medicines that we provide in City Health Office kay quality and effective gud siya nga mga tambal. So mao na siyang status po karon sir. Ma'am Jem, kabalo naman ta nga sa Davao City, nag-struggle ang mga nasa hospital since lisod mangayo og financial assistance. Ginasaligan yun unta sa mga pasyente ang mga serbisyo sa gobyerno. We know, ma'am, sa mga butika ng bayan, especially cancer, mahal kaayo ang tambal sa mga cancer patients nato. And na ay mga agencies nga mohatag og guaranteed letters, however dili full. So these are the daily kana bitawng kabug-aton nga ginaatubang unsay plano sa city, knowing lisod kaayo mangita o mangayo og tabang financial tungod sa pag-ipit sa unsa na pundo sa atoang mga kongresista diri sa Davao City. The City Health Office is focused on the primary care. So meaning more on preventive po kami.
We have sets of programs like cardiovascular disease programs, mga TB program nato, mental wellness, as well as other programs, HIV/AIDS program under our RHWC. The cancer medicines sa karon is not yet covered under our program because basically we are focusing on the primary care. So with that, we can also, kung wala man diri sa amo sa City Health, we can always go to the Lingap under sa Malasakit Center SPMC. Also the DSWD, they also cater, and I think the PCSO also have the medicine assistance. Pero sa City Health po, medyo wala pa po kaming ganyan na mga medicines. Last na lang, Ma'am Jem. Yes. Right after mahurot ang tambal, example, Luzartan, pila ka days ang paabuton para mabalik na adayo supply sa procurement po? We are bound by the procurement law. And you know, the procurement law, just by looking at it, has several steps. And it involves a lot of kanang offices, not just the City Health Office. So there are those that are beyond our control. So I really cannot say for certain kung kailan talaga definite na time frame na magkaroon kami. It really depends on the procurement process. So, but happy to say na ngayon, meron na tayong mga gamot na ina-deliver. Those that are not subjected to assay, we can deliver in a month's time. The usual process of procurement, give us some idea. Months? The preparation of the purchase request is done the year before, on the last quarter of that year. That's the early procurement. And then after that PR, ano pa na siya for bidding. The usual mode of procurement for medicine is bidding. So mahaba pa yan siya, and then marami pa siyang ano. And then after the bidding, once awarded, the suppliers will be issued a purchase order. And then after the purchase order, pwede na sila mag-deliver. Pag-deliver niyan, i-assay pa namin yung mga required for assay. And then after that, we can distribute to the health centers. No, para maka-avail sa ato ang butika ng bayan is a valid na reseta. When I say nga updated na reseta, that means sa mga maintenance meds is 3 months na siya from the issuance. And then kung antibiotics na siya, dapat 7 days lang po. Kay kung malampas anang kuana, didi na siya pwede. And then ID sa pasyente, and then valid na reseta. Kung dili makaadto ang pasyente o ang tagtungod lang or ilahang kapamilya, magdala po to og ID for verification. And then you can avail of the free medicines of Butika ng Bayan. But we highly recommend na magpa-check up pud mo at the same time sa ato ang mga health centers or diri sa City Health Office. Kay aron pod permanente ma-monitor pod mo sa doktor. So kato lang. Yes, ma'am. So for this year, pila na ang naserbisyohan? Okay. So last year no naamantay 1,055,251 na mga clients na na-serve sa ato ang Butika ng Bayan throughout Davao City. For now, as of September, we have 555,898 clients. Ma'am, asan yung mga Butika ng Bayan din sa Davao City? Ang lokasyon, ano yun, ma'am? Ang ato ang Butika ng Bayan, ang pinaka-first na sa SPMC, sa Malasakit Center. And then next, naapod tayo sa Kalinan District Health Center. Naatay Butika ng Bayan diri sa City Health Main Office. Sa Turil, dito sa may Dalyaw Dapit. And then sa Bunawan District Health Center. Pakibato District Health Center, Marilog District Health Center, naapod tayo sa Buhangin, sa Turil A, katong naadool siya sa District Hall, sa Maysasa District Health Center, sa District A or Tomas Claudio, and then we also have sa Jacinto Health Center, Agdao, o sa District B or El Rio District Health Centers.
as I mentioned kanina, no, naamantay ka ng para sa hypertension, pero kato lang amlodipine, wala tay losartan. Napod tay para sa atong cholesterol, simvastatin, metformin, iron, multivitamins, oresol, sa ubo, lagundi, acetylcysteine o glutamirate citrate. Yan, napod tay mga mefenamic acid and paracetamol. But admittedly nga some of the fast-moving medicines we still wala pa tayo stock sa karon, but ongoing ang delivery sa amo ang pharmaceutical warehouse. So katong mga dili subject for assay within siguro mga 1 month from now, pwede na namo ma-dispatch padulong sa mga BNB na to or sa mga health centers. Ma'am, i-clarify lang nako ang date katong 555, 898 clients is as of September 1. September 1. Katong previous year na to, ma'am, pila to atong na-assist po. I-clarify lang nako, ma'am. 1,055,251 as for 2024. So mo to mga igala no, ang pahayag no sa ato ang sa head sa City Health Office Pharmacy mga igala no na si Ma'am Gemma Puhanes mga igala. So mo to no, tama to ninyo na dungog mga igala no, gikan na sa katong gipahigay nga I Speak Media Forum mga igala no dito sa City Hall mga igala. So mo ra ninyo baton sundo lang ninyo to no. O after aning live mga katambayan no, i-download ay ninyo. O tapos i-kuan ninyo dayon, add to ninyo dito sa asa to nga area kung paunsa asa to nga area ang asa nga area ang kaning ang kining maong mga butika ng bayan no, ug unsa ang pamaagi sa pag-avail sa maong libreng tambal no, i-avail ninyo kay syempre kanon mo appeal man mo sa mga nagkuan appeal ta di naman kay kanang income tax ang ato ang ginabayaran nga tax may gala laman tay laing tax pud no. Okay, o tuod na 4 piece may gala pumubayad gyapon na namagya puy VAT mga igalang ginabayaran ana nga mga produkto ug serbisyo. So napuy so kinahanglan nato na kinahanglan nato na siya i-avail gyud mga katambayan no nga mga serbisyo nga gikan sa tong gobyerno. Anyways mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdum ni ato si Biana. Balik kita mga katambayan dito sa Praguban sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas kawan niyo Armando Fenekito mga higala. Yes mga higala na, kumusta itong mga palibot diha no? Well, lagi niyo kung topic lagi karon this weekend medyo although positive man no, pero medyo may weight din no sa loob chart Tagalog yarn. Pabita mga katambayan no. Kaganihan no, discuss na to about sa tambal mga higala no, about sa kung saan to pag-avail ng sa butika ng bayan. Actually daga na siguro og kanang avail ng butika ng bayan diya sa ato ang City Health Office mga higala no. So no, kabalo tapos asa libre dito man ng mga tao mga higala no. So ang katong ingon nila wala dahil losartan. Ang asli mas taas og kan losartan o amlodipine. No, pareho na sila mga maintenance sa high blood mga higala. Pero kung katong mga nag-maintenance na no, tapos in denial pa mo pag palihog lang pag maintenance mo. Kay basig mas maglisod ang inyong mga organs sa pag atakihon na mo. No, kundi mo may mag-maintenance, no? Mas mudako ang gasto. Nako. No nya. Naunaan ninyo gamay ray mo mabawas inyong PhilHealth. No? Kung magkasakit mo nang kuan na lang niya karon na may libre ang ato City Health Office. Take advantage. No. Anyways mga katambayan no, karon tak na atong hisgutan kung kumusta na ba ang atong kaning cancer care diri sa tuwa sa Davao City mga higala no, how many years na ang nilabay o pila na ba pila ka tuig ba gikan sa pakipaglaban no, o samtang katong wala pa nakuan nga dako nga hospital ang Southern Philippines Medical Center mga higala no, daghang mga story diri especially kanang mga
child cancer care mga higala, no? Kaya luwi kayo mga bata gyud basta magka-cancer mga higala, no? Kay kuan kanang maglisod gyud sila, no? Mo daw nang giningon mga higala pag sa isa ka pamilya daw ni miyembro sa pamilya daw kuno magka-cancer, murag tanan na lang daw no magka-cancer na pud. Ay. No, kay apektado man tan, apektado ang ginikanan, apektado igsuon. No, dili kay tungod na cancer, apektado bang mo una. Muna isa sa mga bugat yun mga higala gano pag nangay cancer sa isa ka pamilya mga higala. So, di na nato langan mga higala no, si Doc na bahala ato pastoryahon ani mga higala no. Kabahin aning about sa cancer mga higala. So ato paminawon mga higala no. Ang kon mga higala no, ang Children's Cancer Institute no, Integrated Cancer Care Committee Head mga higala nga sa Southern Philippines Medical Center no, actually kailan niya ni si Dr. May Dolendo mga higala. Paminaw na to. Jude, no? But well, I think there is a Davao, compared siguro sa other places, mas better ang himtang sa ato ang mga pasyente, particularly ang mga bata na may cancer. Kasi for the longest times, if you know, di ba, kay permanente naman ko diri na bisita, we try to collaborate as much as we can with the community. So, dili ni siya nga gobyerno lang, no, or hospital lang. It's actually a collaborative effort of NGOs and charities kagaya ng House of Hope na when lisod man gud ang cancer, no, kay dugay ang pagtambal, no, plus the fact na dili lang simple na sa hospital, na panay pabalik-balik sa hospital, no. So kung tan-awon nato kung huna-unaon nato if the whole cost of care, no, dili treatment, care para sa mga bata na may cancer pasabot from diagnosis until cure, siguro ang treatment nga naa sa hospital siguro nasa 30 to 40% lang. All the rest is naa sa gawas, no, paano ang pabalik-balik sa pasyente, ang impact sa pamilya nila, kay dili lang man to ang bata. That's why we say na if a child is diagnosed with cancer in a family, it's as if the whole family has cancer. Yeah. No, kasi affected yung mga igsuon, no, kay the parents will go to the hospital, care for the patient, so maiwan ang mga igsuon. That's why ang naging approach namin is parang health systems wide, no, dili lang limited sa hospital, because if you think na kintahay ingno nato nga sige mangita tag kwarta para sa tambal, mas kahit merong gamot sa hospital, kung hindi bumalik ang pasyente, no, that would still sayang din yung gamot. But let's talk about unsay gibuhat sa gobyerno. We're very thankful that President Duterte signed National Integrated Cancer Control Act. Unsay nabuhat sa NICA law. Una, nag-designate siya mga cancer centers across the country, no? Unlike siguro sa heart, may Philippine Heart Center, dako na to siya, but ang difference sa cancer is daghan siya designated cancer centers across the country. Nga ang pasyente nga dunay cancer pwede makaduol, no? So it does not mean nga tanan mo adto gyud sa SPMC. They can go to other places like Northern Mindanao or Davao Regional, no? So naa sila places na adtuan. And I think this is very wise. Kay kada hospital doon naman na siya sariling budget. Doon ay support gikan sa ilang LGU. But ang SPMC being Advanced Comprehensive Cancer Care Center diri sa Mindanao, almost lahat ng assistance na diha. Mauna, majority of the patients actually come to us. So, like right now, ubos na among CAF. Yung Cancer Assistance Fund is kana siyang among ginagamit kung kita halimbawa madaot ang CT scan sa SPMC. Nagpartner mig Davao Doc na pwede na mo ipadala ang pasyente dito, ipa-CT scan, kami mo bayad. Or kintahay halimbawa kinanglan PET scan, nami MOA with another institute na
bayaran na mo ang whatever it is na necessary. Now, syempre ang hospital mag-provide ng accommodation, tambal, care ng doctors, ng nurses. But outside of that, ang tambal sa bata na may cancer, dili lang man na siya isa katambal, no? May per treatment cycle paminsan-minsan may 3, may 4. So usahay ang duha diha mahatag sa gobyerno pero ang duha wala. So this is why murag nalipay ta diri sa Davao na we established House of Hope noon pa, 20 years na ang House of Hope. So ang iyahang ginabuhat is really kung unsang gap iyaha gina provide. So kung mahutdan og tambal or kintahay na ay mga diagnostics na halimbawa wala diri sa atua, kinahanglan ipadala sa Manila or ipadala sa Singapore, ipadala sa Amerika, ang House of Hope ang nagabuhat ana. So major beneficiary niya ang SPMC. It's an entirely different, hindi siya part ng SPMC, ibang entity talaga siya, pero ang major beneficiary niya ang SPMC o katong mga other hospitals na gina-share care namo gatabang ni sa DRMC, no? And you know na naami transient homes, right? Katong si Mayor gani nag-donate man po siya iyang balay na amo ang gi-renovate, na katong mga naga-train namo na staff pwede magstay doon, no? Or kaning sa sulod mismo sa SPMC, mas ganahan man gud ang pasyente nga naa sila sa sulod sa SPMC kay mo baklay lang sila. Actually across lang jud ang Cancer Institute, no? So mo baklay lang sila and then they can get their treatment there. So dili na nila need magpamasahe. We provide also rice, wala miga provide o pagkaon na tibuok kay priority man gyud ang tambal, no? But we provide rice katong maghatag sa amoa. So it's a collaborative effort na unfortunately sa mga which hindi ko ma-discuss dito kay that's an entirely different conversation. Sa mga adults katong na-mention ni mo nga mga tambal nila, no, kung kintahay hurot na sa gobyerno, lisod kaayo mangita og resources. Last na lang nag-follow up. Kani, wala na CAF. Paano ito? House of Hope. House of Hope. House of Hope mo to ba? So kintahay halimbawa ang CAF unsa may gina-support sa CAF, mga CT scan, mga PET scan, mga laboratories. So kung hurot na ang CAF, ang House of Hope ang nagabayad. Kaya ra. Kinakaya. We're very happy kay ginakumpara si Dr. Bai and myself, we were discussing while on the way here. Ang treatment abandonment, mao gina siyang pinaka-kontra sa cure ng bata. Kay kung mo stop ng treatment ang bata, mobalik iyang cancer, tanan na ginagastos nato, zero gito tanan, wasted. No? Plus, ang pasyente maglisod mig-save. Pero because of assistance sa gobyerno, sa non-governmental, sa community, we have brought down our treatment abandonment. Nung nag-umpisa ako ng 2004, almost 90% yun ang treatment abandonment. Ibig sabihin kung may 100 ka pasyente, 90 gyud ang di na mo balik. Katong panahon nako 19 kupong 2004. But now when we were looking at it sa 2004, 2% na lang ang treatment abandonment. So dako kaayo nga bagay ang. And kung nakita ninyo daghan na pud tag mga survivors na may mga grown up na survivors na naman gani nanalo sa beauty contest, you realize na kung bisag pobre ang bata or ang pamilya, kung ma-provide nato siya resources na makahuman siya treatment, mabuhi gyud siya, ma-save gyud nato siya
og ma-save nimo dili lang tong kinabuhi sa bata but also ang iyang future ug katong iyang dream, di ba? Tanan man ta, when I grow up I want to be a doctor, di ba? So if they die of cancer early while they were 5, wala na to ilang dreams. So this is what we have been trying to do in the past, 2 decades na we work both with government and with civil society na mabigyan ng chance ang bata na maka-fight sa cancer. Last naman yun. Ang allocation sa pundo sa CAF 2025 nga GAA, karon waiting ta for 2026 para punduhan na po Wala siya. pa. We were given 45 million sa CAF alone. Ano ngayon? September? Parang mid-August or end July, ubos na ang CAF. So karon siya Wala na. We have to wait until ang hope na lang namo nga ang uban na ginahatagan sa CAF nga dili nila magasto ginapangayo namo. But syempre may mga needs man din sa other places. In fact kana mo ang 45 na dugangan na siya 10 million kay namin nakuha from another institution na sila sobra. So wala na, hurot na. So, mao to mga katambayan, no? Ang pahayag ni Doktora May Dolendo, mga igalang mo itong kinaingon yun, no? Nga. Si Doktora na ang bahala mo storya kay murag bugat sa kung paminaw mo siya, mga igala, no? Mag-storya aning about cancer, mga igala, no? Although, wala po kabalo sa kung pamilya, nga nanay mga nakakuan na ba na nakakuan na ng cancer, no? Wala natin mga kaila nga mga nagka-cancer, no? Nga medyo di kay kumustorya na. Pero at least may gala, no? Nagingon dito niya may gala, no? Nga murag nagbago na. No? Especially itong cancer sa mga bata, no? Nga sa pag-care mga igala, no? Diri sa Davao City, collaborative effort among the local government, no? Collaborative other civil society organizations, no? Nga doon nagipagpangga gid sa itong mga bata po din mga igala nung actually ako na interview ana sa unang mga igala nung nga luido kay siya katong diha tapos diha pa daw mga igala tapos sa kay taga Surigao man sila. Actually ang mga nagaani diri mga igala is dili lang na taga Davao ha, taga kuan na mga igala, ang uban taga laing probinsya na sila, no? Nga diri lang gi-refer kay tungod natin sa to natay ka ng cancer children's cancer care diri mga igala, no? Nga ward, no? Dili na sila taga diri ang kasagaran mga igala, no? So ang uban dira wala gyud mga balay, walay mga so kato siya mga igala, no? Way back 2006 or 2004, no? Bato siya nara sila sa kusina sa ward kusina or sa kwan sa bato basta somewhere kay para di lang sila mawala gyud, di ba? Muna isa sa mga kwan lisod kayo na what may na lang kay na Davao, no? May na lang kay nanang Southern Philippines Medical Center, so nanay madula medyo didol-dol ang mga taga Mindanao. How about to pinakasauna pa nandito gid sa Manila pa mo adto or maski sa Cebu mahal gyapon expenses, di ba? Wala karon mga igala like itong gingon ni Doktora may gila kina-capacitate nila ang mga ubang lugar mga igala, no? Like DRMC pa dito na lang sila mo adto dito to mga lagyo, no? To taga for example taga Surigao, no? Agusan, no? Mas dol-dol man kung sa Tagum na lang sila, di ba na? Or Davao Oriental, no? At least pa dito na lang sila mo no? So tagang salamat kay sa kwan po, no? Sa tabang po nila sa pagpanguna nila Doc May Dolendo mga igala, no? Nga i-capacitate, no? I-capacitate mag-request yun ng mga resident oncologist mga igala diha sa mga diha sa mga hospital diri sa Mindanao. No? Pero at least kung di man mahatagan siguro pa unang lunas, no? Or kanang immediate care kung once nanay ko bagoy padala dira sa for example bagoy padala diri sa Davao City, no? For treatment, no?
So, moto. Anyways, mga katambayan, wala tayo kong oras ang alam sa Tibok Pwersa sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga ko yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod sa daghang salamat o may adlaw ka na to tanan.